Ang balita ngayon, baka daw itong San Miguel Beermen ay makuha na itong si Jerica Hanmisi. Ayon dun sa mga reports, baka ang maging kapalit nito ay si Jeron Teng. Base dun sa mga lumalabas na mga informasyon mula dun sa mga insider, nag-uusap na raw itong San Miguel at itong Terra Firma para makuha na ng SMB to si Jeric dahil naghahanap sila ng additional na scorer. Lalo na yung import nila na si Marcus Lee ay hindi naman mabigat na scoring option. Kaya nga itong si Jeric Hanmisi lilipat na raw sa SMB. Bali, straight up yung mangyayaring trade. Jeron Teng for Jerica Hanmisi at wala na raw mga draft pick na isasama. Unless, i-reject ng PBA committee yung trade at kung gagawin yon ay isasama ng San Miguel ang isang second round draft pick para makumbinsi yung committee na tanggapin na ito. In any event, mukhang maliwanag na seryoso itong San Miguel sa pag-acquire kay Jerica Hanmisi na nakikita nila na magiging solusyon dito sa problema nila pagdating sa scoring dahil hindi na masyadong consistent naman to si Marcio Lassiter at injured pa si Jericho Cruz pati si Chris Ross. Kaya nga itong pagkuha kay Jerica Hanmisi kino-consider ng management at yan naman talaga yung balak daw nilang gawin ngayon. Kung sakali na makuha nila si Jerica Hanmisi, okay lang na mawala na to si Jeron Teng dahil at least mas magaling na scorer to si Jeric at ito naman si Jeron Teng magkakaroon niya ng playing time doon sa Terra Firma. Marami nga nagsasabi na sa SMB kulang ng playing time to si Jeron. Pero sigurado paglipat niya sa Terra Firma, doon magkakaroon na siya ng minutes. So, at least magagamit na siya ng tama ni Coach Ronald Tubid. Kaya itong San Miguel talaga sa tingin ko seryoso na magiging champion yung chance nila mag-champion pag nakuha nila itong si Jeric Hanmisi. Ang isa pang balita natin ngayon, itong Phoenix Fuel Masters daw ay isa doon sa mga teams na interesado kay Cedric Barefield. Alam nating lahat na itong si TNT ang gustong kumuha dito kay Barefield at ang ipapalit nga daw dyan si RR Pugoy. Pero mukhang itong lineup ng Phoenix ay interesado rin na makuha to si Barefield at i-offer daw naman nilang kapalit itong si Ken Taffin. Tignan natin kung papayag itong Blackwater dahil alam natin usually Blackwater pabor yan dito sa TNT, diyan lagi nakikipag-trade. Pero ngayon mukhang hindi pa natin masasabi na ito 100% guaranteed dahil okay din naman itong ino-offer ng Phoenix Fuel Masters. Depende na lang yan kung ano ba talaga ang balak ng Blackwater dito. Pero most likely daw sa TNT pa rin. Pero susubok itong Phoenix. Anyway, ang Phoenix naman maganda yung lineup nila ngayon kung kukonsidera natin. At kahit nung last game natalo sila, okay lang yan dahil hindi naman doon naglaro itong si Kyle Balungay at Jason Perkins dahil sa injury. So kung kompleto lineup nitong Phoenix, mas malaki ang chance talaga na sila ay manalo. Kaya ito ngayon yung kinoconsider natin na magandang performance dito sa PBA ng mga teams katulad ng Phoenix, Terra Firma, Blackwater. Iyan yung makakatulong dito sa popularidad ng liga. Pero kung itong Phoenix naman yung pagkuha kay Barefield, kahit sabihin pa natin na hindi malaki yung chance, susubukan pa rin daw nila. Dahil sabi nga, walang mawawala kung susubukan nila. Kaya kung hindi lang sasapat si Taffin, nga itong si Richie Rivero ang i-offer nilang kapalit para dito kay Cedric Barefield. At baka pag ginawa nila yun ay pumayag na itong Blackwater. Pero syempre, sa bandang huli, malamang sa TNT pa rin. Dahil itong TNT raw, determinado na talagang maging super yung kanilang lineup sa pagkuha dito kay Cedric Barefield na gustong iparehas kay Jordan Heading.